May mga sandali na ang universo ay hindi sumisigaw. Hindi ito nagbibigay ng babala. Tahimik lang nitong binabago ang iyong buhay, banayad, halos hindi mo namamalayan, habang abala ka sa simpleng pag-survive araw-araw. Scorpio, ang mensaheng ito ay para sa iyo na nagpatuloy kahit kapos ang pera, kahit pakiramdam mo'y walang nakakapansin sa pagsisikap mo, at kahit ang tanging sandigan mo na lang ay ang pagtitiyaga. Hindi ka tumigil sa paniniwala, natutunan mo lang kung paano magtiis ng tahimik. Ang hindi mo pa alam, may isang bagay nang nagbago sa likod ng mga eksena. May pintong unti-unting bumubukas, isang pintong hindi mo man lang binabantayan. At kapag tuluyan itong nagbukas, ang ginhawang mararamdaman mo ay tila hindi totoo, parang isang himalang hindi mo hiniling, pero lubos mong karapat-dapat. Scorpio, hindi ka taong maingay magreklamo o humihingi ng awa. Kapag bumibigat ang usaping pinansyal, tahimik mo itong dinadala, nagtitiwala na balang araw ang pagtitiis ay magiging gantimpala. Marami kang isinakripisyong hindi napansin ng iba. Pinili mo ang responsibilidad kaysa aliw, ang pasensya kaysa panik, at ang disiplina kaysa sa madaling daan. May mga sandaling napatanong ka kung nakikita ba ng universo kung gaano ka nagsusumikap. Pero ang hindi mo alam, bawat desisyong ginawa mo ay humuhubog ng isang bagay na mas malaki pa kaysa pera. Ang mensaheng ito ay hindi tungkol sa biglaang swerte o mga pangakong walang laman. Ito ay tungkol sa pagkakaayon. Tungkol sa tamang oras. Tungkol sa kung paano tumutugon ang universo kapag ang isang tao ay tumatangging sumuko kahit sa katahimikan. Ang paglalakbay mo ay naging mabagal hindi dahil sa pagkakamali, kundi dahil iyon ang disenyo. At ngayon, may isang bagay nang nagsisimulang gumalaw pabor sa iyo, tahimik, makapangyarihan, at sa paraang ibabalik ang iyong kumpiyansa at ang kapayapaan ng iyong loob. Iyan ay tahimik dahil paglalakbay pinansyal ng Scorpio. Scorpio, ang paglalakbay mo sa usaping pinansyal ay hindi kailanman naging maingay o puno ng drama. Ito ay tahimik, mabigat, at lubhang personal. Habang ang iba ay hayagang nagsasalita tungkol sa kanilang mga plano at pangarap, pinili mong magtrabaho ng tahimik, binubuhat ang mga responsibilidad na hindi naman talaga para sa iyo lamang. Ikaw ang naging maaasahan, ang taong sinasandalan ng iba, madalas kapalit ang sarili mong kaginhawaan. May mga gabing paulit-ulit mong kinukwenta ang gastusin, iniisip kung paano papahahabain ng kaunti ang kung anong meron ka. Hindi dahil pabaya ka, kundi dahil mas marami ang hinihingi ng buhay sa iyo kaysa sa karamihan. Nakita mong dumaan ang mga oportunidad, hindi dahil kulang ka sa kakayahan, kundi dahil tila hindi kailanman pumanig sa iyo ang tamang timing. Tuwing pakiramdam mo'y malapit na ang pag-usad, may bagong obligasyong lilitaw. Isa na namang bayarin. Isa na namang pangakong kailangang tuparin. Pero hindi ka bumigay. Nag-adjust ka. Nag-adapt ka. Nagpatuloy ka. Ang lakas ng Scorpio ay hindi pa dalos-dalos, ito ay matibay. Kayang tiisin ang pressure na kayang sumuko ang iba. May mga sandaling tahimik na sumingit ang pagdududa. Natanong mo ang sarili mo kung may saysay pa ba ang pagiging consistent sa mundong tila pinapaboran ang mabilis. Napaisip ka kung ang disiplina mo ba ay napagkakamalang pagiging stagnant. Pero kahit sa mga sandaling iyon, may isang bahagi sa iyo na tumangging sumuko. Hindi ka naghanap ng shortcut. Hindi mo isinugal ang kinabukasan mo. Nagtiwala ka na ang mabagal ngunit tuloy-tuloy na pagsisikap ay magsasalita rin balang araw. Ang hindi napapansin ng karamihan, ang katahimikan mo ay hindi kailanman kahinaan, ito ay focus. Habang ang iba ay kalat ang enerhiya, ikaw ay nagtatayo ng tibay. Bawat pagkabigo ay humasa sa iyong instinct. Bawat pagkaantala ay nagpalalim ng iyong pasensya. Sa pananalapi, maaaring pakiramdam mo'y natigil ka, pero sa espiritual, ikaw ay umuunlad. Pinagmamasdan ng universo kung paano mo hinaharap ang pressure, hindi kung gaano kakalakas magreklamo. Hinubog ka ng paglalakbay na ito bilang isang taong tunay na nakakaunawa ng halaga, hindi lang ng pera, kundi ng katatagan, seguridad, at kapayapaan ng isip. At dahil sa pag-unawang iyon, ang susunod na darating ay hindi panandalian. Hindi ito marupok. Ito ay isang bagay na mananatili. Ang tahimik mong pagtitiyaga ay matagal nang binago ang landas mo, hindi mo palang nakikita ang resulta. Iyan ay pagbabagong hindi din inaasahan. Sa mahabang panahon, Scorpio, pakiramdam mo ay walang nagbabago. Parang nagiging magkakahawig ang mga araw, at ang progreso ay halos hindi mo makita. Pero ang tunay na pagbabago ay bihirang magpakilala.
Nagsisimula ito ng tahimik, sa ilalim ng ibabaw, matagal bago maging malinaw ang resulta. Habang iniisip mong basta ka lang nabubuhay at nagtatagal, ang universo ay tahimik na inaayos ang mga bagay sa paligid mo. May mga usapang nagaganap ng hindi mo alam. May mga landas na nililinis sa paraang hindi mo pa kayang makita. Ang akala mong pagkaantala ay paghahanda pala. Maaaring may napansin kang maliliit na pagbabago, mga banayad na senyales na noong una ay walang saysay. Isang biglaang linaw sa kung ano ang ayaw mo na. Isang ideyang hindi mawala sa isip mo. Isang pagkakataong tila ordinaryo lang, isang pagkikita, isang delayed na sagot, o isang simpleng oportunidad na may taglay palang mas malalim na potensyal. Hindi ito mga aksidente. Mga senyales ito na nagsisimula ng magbago ang direksyon ng kwento ng iyong pananalapi. Hindi tulad ng ibang malalakas at magulong tagumpay, ang sayo ay hindi dumarating na may ingay. Dumarating ito na may katahimikan. May kasamang pagkaunawa na hindi ka na desperado, handa ka na. Unti-unting lumuluwag ang pressure na dati humuhubog sa bawat desisyon mo. Nagsisimula ka ng mag-isip ng pamatagalan, hindi na lang kung paano makakalagpas sa linggong ito. At napakahalaga ng pagbabagong iyon sa pananaw, dahil ang universo ay tumutugon sa kahandaan, hindi sa pagmamadali. Ang nagpapalakas sa puntong ito ng pagbabago ay hindi mo ito pinilit. Hindi ka nakiusap. Hindi mo isinuko ang mga pinahahalagahan mo para lang marating ito. Pinagpaguran mo ito sa pamamagitan ng pagpipigil at pagiging consistent. Ito ang sandaling nagsisimulang magtugma ang lahat ng tahimik mong pinili. Ang mga sakripisyong dati mabigat ay nagsisimula ng magkakahulugan. Ang pasensyang pinraktis mo ay nagiging may layunin. Papasok ka na sa yugto kung saan nagtatagpo ang pagsisikap at oportunidad. Kung saan ang paghahanda ay sinasalubong ng gantimpala. At kahit banayad ang pakiramdam ng pagbabagong ito, ang epekto nito ay pangmatagalan. Hindi pa ito ang katapusan ng iyong mga pagsubok, ito ang sandaling nagsisimula ng magbago ang mga ito tungo sa isang mas makabuluhang anyo. Paano binubuksan ng universo Daniel Leg pinto ng pananalapi? Hindi ginagantimpalaan ng universo ang pagkawalang pasensya, Scorpio. Tumutugon ito sa pagkakaayon. At ang pagkakaayong iyon ay matagal mo ng tahimik na binubuo. Kapag nagsimulang magbukas ang mga pintong pinansyal para sa'yo, hindi sila magiging engrande o nakaka-overwhelm sa simula. Sa katunayan, maaaring maging banayad ang anyo nila, halos pangkaraniwan lang. Ngunit ang tunay na lakas nila ay nasa kung gaano sila kaangkop sa buhay mo, na para bang itinadhana silang matagpuan ka sa mismong sandaling ito. Nagsisimulang lumitaw ang mga oportunidad sa paraang hindi pilit. Isang pag-uusap na biglang may patutunguhan. Isang kasanayang na-develop mo dahil sa pangangailangan na biglang naging mahalaga sa iba. Isang ideyang dati parang imposible, ngayon ay nagiging makatotohanan. Hindi ito mga random na regalo, mga naantalang gantimpala ito. Ibinabalik lang ng universo ang lahat ng ipinuhunan mo noong walang nanonood. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang pakiramdam mo ng kontrol. Sa halip na habulin ang pera, nagsisimula kang makaakit ng katatagan. Sa halip na mag-react sa pressure, gumagawa ka na ng mga desisyong may malinaw na intensyon. Dito nagiging pinakamalakas na sandata ang intuition ng Scorpio. Nararamdaman mo kung aling mga landas ang may halaga at alin ang mauubos ka lang. At dahil natuto ka sa karanasan, ang mga desisyon mo ay hindi na pinapagana ng takot. Ang pagbuti ng iyong kalagayang pinansyal ay hindi dumarating sa pamamagitan ng padalos-dalos na panganib, dumarating ito sa pamamagitan ng tiwala. Tiwala sa tamang oras. Tiwala sa paghahandang ginawa mo. Tiwala na ang mga nagbubukas ngayon ay pangmatagalan. Alam ng universo na mas pinahahalagahan mo ang seguridad kaysa sa kinang, ang lalim kaysa sa mababaw na tagumpay. Kaya ang dumarating sa iyo ay may bigat at kahulugan. Habang unti-unting bumubukas ang mga pintong ito, maaaring ang maramdaman mo ay hindi matinding saya kundi tahimik na ginhawa. Isang pakiramdam na nagsasabing, sa wakas, makakahinga na ako. Mahalaga ang pakiramdam na yon. Senyales ito na hindi ka na nasa survival mode. Lumilipat ka na sa yugto ng katatagan. At kapag naitatag ang katatagan, ang paglago ay natural ng susunod. Ganito nagaganap ang mga himala para sa Scorpio, hindi sa gitna ng kaguluhan, kundi sa payapang pagkakaayon. Dahan-dahan, tuloy-tuloy, at sa paraang pinoprotektahan ang iyong kapayapaan. Iyan ay sandali ng himala. Ang sandaling mapagtanto mong nagbago na ang lahat ay hindi dumarating na may paputok, Scorpio. Dumarating ito ng tahimik.
Isang araw, titignan mo ang sitwasyon mo at mararamdaman mo ang isang bagay na matagal mo nang hindi nararanasan, ginhawa. Ang patuloy na tensyong dating nakadagan sa dibdib mo ay unti-unting luluwag. Ang pag-aalalang sumasama sa iyo hanggang pagtulog ay wala na ang dating kapit. Banayad lang pero malinaw, may kakaiba na ngayon. Ito ang himalang hindi mo hiningi, hindi mo minadali at hindi mo pinilit. Nagpapakita muna ito bilang katatagan bago maging kasaganaan. Nagiging mas kayang harapin ang mga bayarin. Nagiging posible ang mga plano. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi mo na binubuo ang bawat galaw mula sa takot. Humihinga ka na mula sa kumpiyansa. At ang pagbabagong iyon pa lang ay sapat na para baguhin ang lahat. Ang nagpapalakas sa sandaling ito ay hindi lang ang pagbuti ng kalagayang pinansyal, kundi ang emosyonal na paglaya. Naalala mo kung sino ka bago hinubog ng stress ang bawat araw mo. Muling nabubuo ang koneksyon mo sa sarili mo, sa dignidad mo, at sa panloob mong katahimikan. Nagiging kasangkapan muli ang pera, hindi banta. At kasabay nito ay dumarating ang linaw. Nakikita mo na kung saan ilalaan ang enerhiya mo, ang oras mo, at ang mga pinagkukunan mo. Mapapansin mo ring natural na dumarating ang suporta. Mas nagiging cooperative ang mga tao. Ang mga pagkaantala ay kusa ng nareresolba. Ang mga sitwasyong dati tila nakatigil ay nagsisimulang umusad ng walang laban. Hindi ito swerte, ito ay daloy. Hindi ka na lumalaban sa agos, kasabay ka na nito. Iginagalang ng himalang ito ang paglalakbay mo. Hindi nito binubura ang mga pinagdaanan mo, pinahahalagahan nito ang mga yon. Lahat ng tiniis mo ay naghanda sa iyo para harapin ang sandaling ito ng may pananagutan. Kaya ang pagbabagong ito ay pakiramdam na ligtas, hindi nakakalunod. Pakiramdam nito ay pinaghirapan. At habang nakatayo ka sa sandaling ito ng tahimik na tagumpay, may isang mahalagang bagay kang napagtatanto, hindi ito kailanman tungkol sa biglaang yaman. Ito ay tungkol sa kalayaan, kapayapaan, at ang kakayahang magtiwala muli sa hinaharap. Paano dapat tumugon iyan ni Scorpio, lay pagpapalang-i? Kapag ang mga pagpapala ay dumarating ng tahimik, Scorpio, ang paraan ng pagtugon mo ay kasing halaga ng mismong pagpapala. Ang yugtong ito ay hindi tungkol sa pagdiriwang o pagpapatunay ng sarili sa kahit kanino. Ito ay tungkol sa kamalayan. Matagal kang nabuhay na pinoprotektahan ang sarili laban sa kawalang katatagan, kaya ang bagong pakiramdam ng gaan ay maaaring magmukhang kakaiba. Bigyan mo ang sarili mo ng oras para mag-adjust, huwag magmadali sa mga desisyong hindi tugma sa pamatagalan mong bisyon. Maaaring ang unang pumasok sa isip mo ay bawiin ang lahat ng nawalang panahon, ayusin ang lahat ng sabay-sabay. Pero ang pagpipigil ay matagal ng isa sa pinakamalalakas mong sandata, at nananatili itong mahalaga ngayon. Kumilos ng may layon. Obserbahan kung ano ang pakiramdam ng bagong katatagang ito. Hayaan mo muna itong lumapat. Hindi dinala ng universo ang pagbabagong ito para subukin ka, dinala ito para suportahan ka. Magtiwala ka na hindi mo kailangang hawakan o kontrolin ito ng mahigpit para manatili. May tahimik ngunit makapangyarihang papel ang pasasalamat sa panahong ito. Hindi pasasalamat na ipinapakita sa iba, kundi tahimik na pagkilala. Isang sandali ng pagninilay. Isang malalim na paghinga. Isang pag-unawa na ang nararanasan mo ngayon ay hinubog ng pagtitiis, hindi ng tsamba. Ang ganitong pananaw ang nagpapanatiling bukas sa daloy. Mahalaga rin na protektahan mo ang iyong enerhiya. Hindi lahat ay kailangang malaman kung ano ang nagbago sa buhay mo. Mas lumalago ang kapayapaan sa pribadong espasyo at likas mo itong nauunawaan. Maging mapili kung saan mo ilalaan ang oras mo, ang pera mo, at ang emosyonal mong lakas. Ito ay panahon ng pagtatayo, hindi pagmamadali. Ng pagpaplano, hindi pagre-react. Ng kumpiyansang hindi naghahanap ng pagpapatunay. Kapag pinarangalan mo ang yugtong ito ng may pasensya at intensyon, ang katatagang ibinigay sa iyo ay hindi nawawala, lalo pa itong tumitibay. At mula sa tibay na yon, dumarating ang pangmatagalang kasaganaan, nakaugat sa karunungan, hindi sa bugso ng damdamin. Scorpio, ang paglalakbay na ito ay hindi kailanman idinisenyo para wasakin ka. Nilayon itong hubugin ka. Bawat sandali ng pressure, bawat gantimpalang na antala, bawat tahimik na sakripisyo ay humulma sa isang bersyon mo na kayang humawak ng katatagan ng walang takot at ng kasaganaan ng hindi nawawala sa kontrol. Inihahanda ka para sa isang bagay na pangmatagalan, hindi lang panandali ang ginhawa.
At ngayon, pumapasok ka sa isang kabanata kung saan ang pagsisikap mo ay sa wakas nakakatagpo ng pagkilala, tahimik, natural, at may dignidad. Hindi mo kailangang magmadali pa sulong o lumingon pa na may panghihinayang. Ang nasa unahan ay nakatayo sa karunungan, pasensya, at pagtitiwala sa sarili. Hindi gumagalaw ang universo ng walang direksyon, at hindi nito nakakalimutan ang mga taong nagtitiis ng walang hinanakit. Ang dumarating ngayon sa buhay mo ay may bigat ng layunin. Sinusuportahan nito ang kapayapaan mo. Pinoprotektahan nito ang kinabukasan mo. At ibinabalik nito ang paniniwala mo sa tamang panahon. Alalahanin mo ang pakiramdam na ito, ang katahimikan, ang linaw, ang pakiramdam ng pagiging grounded. Hayaan mo itong magpaalala sa iyo na hindi ka kailanman nahuli. Nasa ibang landas ka lang. Isang landas na humiling ng lalim, tibay, at pananampalataya sa mga sandaling wala ang kasiguruhan. Habang unti-unting nabubuo ang bagong yugto na ito, hayaan mong tumanggap ka ng walang guilt. Magplano ng walang takot. Umasa ng walang pag-aalinlangan. Pinaghirapan mo ang karapatang huminga ng mas magaan ngayon. At kahit may mga hamon pang lilitaw, hindi na nila ikaw ang didikta. Nakatawid ka na sa isang hangganan. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, tanggapin mo ito bilang kumpirmasyon, hindi pressure, hindi pangako, kundi pagkakaayon. Manatiling naririto. Manatiling grounded. At magtiwala na ang patuloy na lumalago sa buhay mo ay nakalaan talagang manatili.